Good day everyone! Welcome to my channel. So today we will talk about the basics of C++ programming, Lesson 1, the C++ keywords, identifiers, and comments. Lesson 2, the preprocessor directive, the main function, namespaces, and basics input and output. And the last one, Lesson 7, the simple selection using if and if-else statement. Good day everyone. Today we will talk about the C++ keyword identifiers and comment. Ang keywords ay reserved words sa C++. Ibig sabihin ay may special na meaning na sila at hindi na pwedeng gawing variable name. So, gaya nitong int, ang int is nagsasabi na integer. Int means integer o whole number ang variable o function. So, maglalagay tayo ng single comment dito. Int is a keyword. Tapos, ang age, yun yung identifier. Ang age ay pangalan ng variable. Identifier. So, ito is the single comment. So, next is the ano nga ba ang comment? Ang comment ay ang mga text na sa code na para sa tao lang, hindi binabasa o hindi ina-execute ng program. Ibig sabihin, kahit burahin o dagdagan mo ang comment, hindi magbabago ang output ng program. Bakit mahalaga ang comment? Para ipaliwanag kung ano ang ginagawa ng code, para mas madaling maintindihan ng iba, para maalala mo ang purpose ng code, para kapag binalikan mo ito, and para mas organized at readable ang program. Ang dalawang uri ng comment ay ito ulit, ang single comment. Ito. And then next is ang multi-comment. Ang multi-comment naman is para sa mahaba. Ito, dito tayo maglagay ng comment. Then asterisk. Maglagay tayo ng lalagay natin. C++ keywords identifiers and comments. Then blah 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 blah. And then asterisk ulit, then backslash. And kahit na ano pang ilagay mo dyan na comment is hindi yan makikita or hindi makikita yan sa output. Kahit burahin mo yan, hindi yan makakabother sa codes mo. Ang comment is ito lang yung nag-guide na para hindi ka malito. So, try natin i-run. Yan, hindi siya nagpakita. Nagpakita yung comment. Good day everyone. Today we will talk about the preprocessor directives, mains function, namespaces, and basics input-output. So first, the preprocessor directive. Ito yung mga instruction na binabasa ng compiler bago pa-i-run ang program. Example yung ito, include IOStream.
Ang include ay sinasabi sa compiler na isama ang library. Ang IOStream naman, library para sa input at output. Kailangan ito kung gagamit ng cin at cout. And the second one is the main function. Ito, yung main. Ang main function ang starting point ng program. Lahat ng code sa program ay nagsisimula sa loob nito. Ang int, ibig sabihin may ibinabalik na value sa system. Ang return 0 naman is ibig sabihin successful na natapos ang program. Kung wala itong main, hindi tatakbo ang program. So, ang third naman is namespaces. Ang namespace naman ito ang paraan para maiwasan ang conflict sa pangalan ng variable o function. Example, itong using namespace std. Ang std standards namespace ng C++. Dahil dito, pwede ka nang gumamit ng cout at cin nang hindi sinusulat ang std sa harap. Ulit. Namespace. Namespace naman ito ang paraan para maiwasan ang conflict sa pangalan ng variable o function. Example, using namespace std. Ang std standard namespace ng C++. Dahil dito pwede ka nang gumamit ng cout at cin nang hindi sinusulat ang std. Yung ganito na std. Yan. Hindi mo na kailangan gumamit ng ganito. Kasi, meron na to using namespace std. So, tanggalin na natin. Next is basics input-output. Ang cout is yung output, yung lalabas dito. Kagaya nito. Enter your age. Yun na, lumabas na yung cout. Yung lalabas sa screen. Tapos ito namang less than operator na ginagamit para ipakita ang value o text. Ang cin naman para kumuha ng input mula sa user. Tapos itong katabi niya naman na greater than is operator para i-store ang input variable. So ito. Cout, cin, cout. Ang cout, ito yung lalabas sa screen mo. Tapos ang cin naman, ito is manggagaling kay user. And then, may ilalagay siya dito. Ang mapiprint is, your age is, yung age mo is mapiprint. Tapos mapupunta dito. Yan, try natin. Age, 18. And then, your age is 18. Yan. Good day everyone. Today we will talk about the simple selection of if and if else. So, gagawa tayo ng program na kailangan niyang sabihin kung legal age or underage. Dito, gagamit tayo ng conditional statement. Ang if else. So, declare na natin ang int age is equal to 18. End of this. Sa baba nito, dito na natin ilalagay yung conditional statement. If muna, then curly parenthesis. Ang parenthesis nito is dito natin lalagay yung condition. Condition, mamaya. Ilalagay natin dyan. And then, next ng parenthesis is the curly braces. Dito sa loob ng curly braces, dito natin ilalagay yung isi-say out natin at lalabas dito. Magiging output. So, dito, lalagay natin yung sa condition is ang if the age is greater than but
equal to 18, ang lalabas ay, so lalagay natin dito. Ang isi-see out natin is see out. You are legal age. End of the statement. Okay, sa ng curly, lagay natin yung return 0. Limutan natin. So, dito. Kung ang age is greater than but equal to 18, ang lalabas ay you are legal age. Okay, i-run na natin siya. Dapat ang lalabas ay you are legal age. Yan, lumabas is you are legal age. So, paano naman kung 17? Walang lalabas kasi wala pa yung condition. So, dito, papasok na yung if, else. Else. Then, curly braces ulit. Sa loob ng curly braces, dito ulit tayo mag-see out. Ang isi-see out naman natin is you are underage. Then, end of the statement. So, dito, if the age is greater than 18, ang lalabas ay you are legal age. Tapos, if hindi naman, meron tayong else dito, ang lalabas ay you are underage. So, ito, pinalitan na natin ng 18. So, dapat ang lalabas dito is you are underage. So, i-run natin. Ang lumabas is you are underage. So, palitan naman natin ng 16. Kahit na anong bababa sa 17 is, ang lalabas dyan is you are underage. So, try naman natin na 19. Dapat ang lalabas dyan is you are legal age. So, yun lang. Thanks for listening. Sana naintindihan nyo.